Kung ang Pilipinas ay bibili ng F-16 Viper, bakit kailangan pa ng submarino? Hindi ba sapat na ang eroplano? Bakit mo pa dadagdagan? Dahil ang F-16 Viper ay nagsasabi, huwag kayong lumapit sa himpapawid. Ang submarino ay nagsasabi, huwag kayong lumapit sa dagat. At kapag wala ka ng pareho, ikaw ang tatapakan. Dito pumapasok ang U-12. Tingnan natin ang West Philippine Sea ngayon. Meron tayong FA-50. Meron tayong radar. Nakikita natin ang galaw ng China. Pero ang tanong, paano mo sila pipigilan? Kung bumili tayo ng F-16 Viper gamit ang foreign military financing support na pwedeng umabot sa 2.5 bilyon dolyar mula 2026 hanggang 2030, mas lalakas ang kakayahan natin sa himpapawid. Pero ang China ay hindi lang lumilipad, sila ay lumalangoy. Ayon sa ulat ng US Department of Defense, ang People's Liberation Army Navy ay may 6 na nuclear ballistic missile submarines, 6 na nuclear attack submarines, at humigit kumulang 48 na diesel o AIP attack submarines. At target nilang lumaki pa ang bilang. Ang Pilipinas, wala kahit isa. Kaya kahit malakas ang eroplano, may butas pa rin sa dagat. Kahit gaano kalakas ang F-16 Viper, hindi nito kayang alisin ang submarino na tahimik na nakapwesto sa ilalim ng dagat. Hindi mo siya makikita, hindi mo siya mapipigilan, hindi mo siya mapapalayas. At dito, pumapasok ang tunay na deterrence. Ang kakayahang hindi lang tumingin, kundi manakot sa ilalim ng dagat. May 3 pangunahing alok para sa submarine program ng Pilipinas. Una, ang German at Italian partnership, ang U212 Near Future Submarine. Ikalawa, ang French Scorpène Evolved, isang subok na platform. Ikatlo, ang Korean KSS-3PN, mas malaki at sinasabing mas mabilis sa delivery. Pero hindi lahat ng mabilis ay matalino. May 3 pangunahing alok para sa submarine program ng Pilipinas. May mga nagsasabi, mag-used submarines na tayo para may capability agad. Mukhang praktikal, mukhang tipid. Pero sa submarino, ang mura minsan ang pinakamahal. Ang lumang submarino, mas mataas ang tsansa ng malaking overhaul. Mas madalas ang pagpalit ng piyesa, mas mahirap ang supply, mas mahal ang downtime. At kapag ang pondo mo ay napunta sa pag-ayos, hindi na napunta sa missiles, drones at barkong pang-escort. Hindi lang pera ang problema, tao rin. Wala pang submarine force ang Pilipinas. Kailangan mong magbuo ng kultura, training pipeline at disiplina. At kung magsisimula ka sa luma, mas mahirap ang pag-angat. Ang submarino ay hindi battleship. Hindi yan papasok ng dire-diretso para makipagsuntukan. Ang submarino ay sandatang tago. Ang purpose, magtago, mag-abang at magbigay ng banta. At sa ilalim ng dagat, ang ingay ay kapahamakan. Kaya pinag-uusapan ang U212 dahil sa reputasyon nito sa stealth at sa konsepto ng AIP operations. Hindi tayo maglalagay ng eksaktong numero dahil maraming detalye ay hindi public. Pero ang prinsipyo ay simple. Mas tahimik, mas mahirap ma-detect, mas mataas ang deterrence value. At may isa pang faktor na mahalaga, training integration. Ang Italy ay may programang submarino na binubuo pa lang sa ngayon. Kung may training cooperation sa pagitan ng navies, malaki ang value nito para sa Pilipinas. Hindi simulator lang, kundi exposure sa tunay na procedures, maintenance culture, at operational discipline. Ngayon, balik tayo sa financing.
Ang F-16 Viper discussion ay nakaugnay sa Foreign Military Financing Framework. Ang mga European offers may posibilidad din ng state-supported export financing. Pero ang detalye nito ay depende sa pinal na kasunduan. Kaya hindi tayo magsasabing garantisado hanggat walang pinirmahang dokumento. Ang punto dito ay alignment. Hindi ito pangako na may otomatikong tutulong. Hindi ito garantiya ng digmaan. Pero ito ay political signal na ang Pilipinas ay pumipili ng mas malalim na interoperability, mas mataas na training standards at mas matibay na partnership. Kaya ang tanong, gusto mo ba ng mas mabilis na capability kahit mas mataas ang maintenance risk at mas mabigat ang training burden? O gusto mo ng mas mabagal na landas pero mas tahimik, mas sustainable at mas mataas ang long-term value? Kaya dito pumapasok ang U212. Hindi dahil ito ang pinakamura, hindi dahil ito ang pinakamabilis, kundi dahil ito ay isang option na nakaangkla sa prinsipyo ng deterrence, stealth, training culture at strategic alignment. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.